Okay, no filter. So, pakita ko totoong itsura ko. Yan. No filter, just me, the real me. Okay, so ewan ko po kung napansin nyo, yung distraction talagang intense lately. Sa buhay ko personally, I cannot, anong tawag dito? I cannot go on one by one regarding that. Pero ito lang pong gusto kong sabihin. Yung pag-atake ni Satan para i-distract tayo, sobra. Grabe. At itong gusto kong sabihin sa inyo, makinig po mabuti. Gagamit si Satanas ng mga unbelievers para i-distract ang mga believers. Do not give in even for a bit, even for a minute sa kanilang taktika. Maraming taktika. So, ang intention ni Satanas, yung attention natin alisin sa finished work ni Christ. Okay? Bigyan ko po kayo ng tatlong example. Una, gagamit siya ng tao. Kahit sinong tao, basta unbeliever, gagamitin niya. Sometimes, pwede niyang gamitin ang kapwa-believer mo to distract you. Amen? Pangalawa, religion. Yang religion, yan ang salot sa Christian living. Sapagkat sa religion, aalisin ni Satanas ang paningin ng mga Kristiyano kay Jesus para dalhin doon sa mga gawain, sa mabibigat na mga pinaggagawa, na mga sabi nila gawain daw, pero ang totoo hindi pinapagawa ng Diyos. Pangatlo, sarili. Ano? Ibig mo sabihin pati sarili mo? Madidistract ka? Yes. Sometimes meron tayong mga gusto sa buhay natin na kung tutuusin, hindi yun ang lakad na gusto ni Jesus na lakaran natin. Amen. May mga things. Pero alam niyo ang kagandahan nito. Merong tip ang Biblia. If you are under distraction right now, lahat po tayo, nadidistract tayo. These last few days, hindi ko na po babanggitin, pero may tao po kaming kamag-anak na actually pinag-uusapan namin ito na sobra yung impluensya niya para makadistract. Hindi po siya believer at ang tayong ginagawa ko na lang, Lord, kako, guide me. What's that proper words na sabihin? Kasi sa totoo lang po, bilang Kristiyano, ingatan mo yan dila mo, hindi ka basta-basta makakapagsalita ng basta-basta ganun-ganon. Kasi may mga patutuo tayong, mahalaga ang patutuo sa akin mahalaga yung tinatawag na sa mga unbelievers yung testimony, no? So itong taong ito kamag-anak po namin, kasi mayaman siya, marami siyang pera, sabihin na po natin, parang yun, gagamitin niya yun to distract my relatives, distract us, pati po ako they're trying to distract me also. At saka sa mga bagay-bagay na nangyayari sa buhay mo, kung ano man yun, kapatid, hindi ko alam kung ano yung pinagdadaanan mo. Minsan, pag may mga mabigat ka ng pinagdaraanan sa puso mo, sa buhay mo, parang nandyan na yung nadidistract ka. Pero wag na wag mong questionin ang pagmamahal ni Jesus. Kung meron kang pinagdadaanan o kinatatakutan, i-declare mo in the name of Jesus, yan ay begun, maaalis. Gusto ng Panginoong Jesus lumakad tayo sa kalayaan. At ito po sa Biblia, meron po binigay ang Bible sa atin na tip para maiwasan, sandali lang po na ano yan itong lalagyan ko, yung distraction. Simple lang po siya. It will be found, you will find this, it can be found dito sa Hebrews chapter 12, verses, ano ba to? Verses 2 hanggang 3. Ayan. Hebrews chapter 12, verses 2 hanggang 3. Please, if you have your Bibles with you, napakahalaga po nito. Ito lang ang key natin, ito lang ang ating susi para makaalis tayo sa mga distraction na pakala ni Satanas. Okay, ito na po. Let us fix our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith. Doon lang po. Pero tignan po natin yung katuloy. Who for the joy set before him endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God.
Pero ito pong mga talatang ito, sapat na po yung let us fix our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith. Si Jesus po, pumunta sa krus ng Kalbaryo, namatay siya, binayaran lahat ng kasalanan natin. At hindi lang po nagtatapos doon. Okay? Tayo po ay pinagpala niya, buong kabuuan ng pagpapala, ibinuhos ng Diyos Ama sa buong mundo the moment Christ died. Kaya kung tutuusin po ang Diyos, hindi na po galit sa mundo. Marami pong Kristiyano, ay at least so-called Christians, ay hindi maniniwala sa akin, pero hindi na po galit ang Diyos sa mundo. Yang nangyayari ngayon sa Hollywood, California, hindi po yan puot ng Diyos. Yan po ay natural disaster o gawa ng tao yan. Hindi po yan. Kasi po ang Diyos po ngayon hindi na po magagalit sa mundo. Nasa church age po tayo. Nasa dispensation tayo ng grace. Wala tayo sa dispensation ng puot ng Diyos. Kung gusto niyo yung puot ng Diyos, matatagpuan niyo po yan pag nasama kayo doon sa papasok sa tribulation at great tribulation. Sa makatuwid, kung naiwan kayo ng rapture. Okay? So itong mundong ito na sinasabi nilang magulo, sabi nila, tribulation na raw. Hindi pa po tribulation yan. Isa pa po yan sa distraction. At yan po ang distraction of the doctrine na tinatawag ko naman. Ako may tawag nun dinidistract nila yung mga Kristiyano nag-aaral ng Bible na paniwalaan yung mga ibang turo na kung tutuusin, hindi po yun yung tinuturo ng Bible. The Bible clearly states may dispensation. Ito po yung rightly dividing the word of truth. Alam niyo po ba yun? Merong New Testament, may New Testament. Okay? At ngayon po, church age po tayo, we are under the New Testament. We are not under the law sapagkat ang law natupad na. Sino ang tumupad ng law? Si Kristo. Kaya nung si Jesus nabuhay ng 33 years sa mundo, paniwalaan nyo man itong sasabihin ko o hindi. Nung nabubuhay si Jesus sa mundo, mula pinanganak siya hanggang nakapako siya sa krus, under the law po siya. Pero nung sumigaw si Jesus ng, it is finished, nahapak yung kortina mula taas, bababa, pumasok na po ang New Covenant. Kasi hindi nagalit ang Diyos sa mundo. Ibig sabihin ng New Covenant, may invitation ng Diyos. Ito po yung John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, and whosoever believeth in Him will not perish but will have everlasting life. Maliwanag po yan sa sikat ng araw. Under the New Covenant, nag-aanyaya ang Diyos Ama na sumampalataya sa kanyang bugtong na anak. Teka, ano ba yung sasampalatayanan mo? Na si Jesus ay namatay sa krus para sa'yo. Once for all time, binayaran ang kasalanan mo, past, present, future. Past, present, future. Walang iniwan. Amen? Kaya, tingnan mo, under the law ka o under grace ka. Pag mapanghusga kang masyado sa ibang Kristiyano, under the law ka. Amen? That you don't know the covenant. If you know the covenant of Christ, which is the New Testament, the New Covenant, panalo ka. Ibig sabihin, tignan nyo sa Galatia 5:1, malaya na kayo, therefore wag na kayo magpaalipin muli. Bakit binanggit ng banal na kasulatan? Sapagkat alam ng Bible na kapag umalis na ang Panginoong Jesus at ang mga disciples niya, lalo na si Paul, pag namatay na si Paul, papasok na yung mga maling turo. Gagapang na yan, mag-i-encrypt na yan sa church. Amen? Kaya ang totoong believer ni Lord, kampante lang, happy lang. Diba? Minsan, hinuhusgahan nyo yung ibang Kristiyano, ganito sila, ganun nga. No, actually, they're just enjoying life because they know that Jesus loves them. Amen? Walang stress ang buhay. Ang kalayaan ang sinasabuhay nila sapagkat ang kalayaan yan nakabase sa Galatia 5:1. Okay, so tayo po mga mananampalataya. Actually, tayo po ang pinakamasayang mga nilalang sa mundo. Pagkat alam natin, buhay pa lang tayo, meron na tayong Zoe life. Yun po yung buhay na walang hanggan. Zoe yan sa wikang Grego. Ibig sabihin, tunay na buhay. So, since you have that real kind of life, maging maligaya ka, knowing that Jesus is with you always. God bless.